nakagawian na nating mga Pilipino ang mabuhay ng may takot sa mga multo. Bata pa lang kasi tayo, tinatakot na tayo ng ating mga magulang tungkol sa mga bagay na ito. Pero kanino nga ba tayo talaga dapat na matakot? Sa mga patay ba o sa buhay? Celine, anak, pitasan mo nga ako ng 3 kamatis doon sa garden natin. Nakalimutan ko kasing mamitas kanina eh. Po, nay naman eh, kita niyo namang ang dilim-dilim na sa labas oh. Ako pa talagang uutusan niyo. Abay, alangan naman yung tatay mo ang uutusan ko. Eh halos hindi na nga yan makabangon dyan sa sakit niya. Wala naman tayong ibang kasama rito, iha. Eh kung kayo na lang po kaya ang kumuha tapos ako nang tatapos dyan sa niluluto niyo. Abay, hindi pa pwede ano? Espesyal na putahe kaya itong niluluto ko. Hindi ka naman masarap magluto, anak. Ay, personalan lang, inay. Sige na, iha. 3 kamatis lang. Kulang itong niluluto ko kapag walang kamatis eh. Inay naman eh. Alam niyo namang pong takot ako sa dilim. Tsaka medyo malayo kaya yung garden natin mula rito sa bahay. Tigilan mo nga ako sa pagiging matatakutin mong bata ka. Gamitin mo yung flashlight natin dyan. Lowbat na po, inay. Hindi pa na-charge sa bayan. Ba't kasi ayaw niyo pang magpakabit tayo ng kuryente? Huwag mo na ngang ibahin ang usapan, iha. Kumilos ka na at kumuha ka na ng 3 kamatis, pwede ba? Ayoko nga po, inay. Pasensya na po talaga. Hindi ko masusunod ang utos niyo kapag madilim na eh. Baka po may multo eh. Ayan ka na naman sa multo-multo mong bata ka. Ang laki mo na pero naniniwala ka pa rin sa mga multo. Tumigil ka nga riyan, Celine. Eh sino naman po bang may kasalanan kung bakit ang laki ng takot ko sa mga multo, inay? Eh kayo po kaya ang nagpalaki sa akin na matakot sa mga nilalang na yon. Bata pa lang ako, tinatakot niyo na po ako sa mga multo eh. Abay talagang sumasagot ka pang bata ka ha? Hindi naman po, sinasabi ko lang ang katotohanan. Sorry po talaga, kayo na lang po ang kumuha ng kamatis at ako nang magbabantay dyan sa niluluto niyo. Hay nako, Celine. O siya, bantayan mong mabuti yan ha? Diyos ko, kang bata ka, kadalaga mong tao, takot na takot pa rin sa multo. Nakabusangot ang mukha ng nanay ko habang pumanaog siya ng bahay namin para kumuha ng kamatis sa maliit naming garden. Hindi kasi yun ganun kalapit mula sa bahay namin kaya ilang lakaran pa ang kailangan bago makarating doon. Magandang araw nga po pala sa inyo, Miss Winnie, at sa mga masugid na listeners ng YouTube channel na ito. Bago ko makalimutan, ipakikilala ko muna ang aking sarili. Ako po si Celine. Bisaya po ako at nakatira sa Mindanao, pero hindi ko na po sasabihin kung saan doon. Nasa edad 23 na po ako ngayon. Ang nanay ko naman po, Cecilia ang pangalan niya, at 48 years old na po siya ngayon. 3 lang kaming magkakasama sa bahay. Kaming 3 ni na inay at itay. May sakit ang itay ko at mahirap na para sa kanya ang magsalita. Nangangamba nga ako ng mga panahong yon na baka nalalapit na siyang mawala sa amin. Kasi ang sabi ng doktor, masyado nang malala ang kanyang sakit at hindi na raw kakayanin ng anumang gamot. Kaya inihanda na namin ni inay ang aming sarili para sa kung ano man ang mangyayari kay itay. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na nga kagad si inay dala ang 3 kamatis na kailangan niya. Yung flashlight pala ng lighter ang ginamit niyang pang-ilaw. Oh, ano nang nangyari dyan sa niluluto ko? Binabantayan ko naman po, inay. Mabuti naman, tumabi ka na riyan at tatapusin ko na tong niluluto ko nang makapaghapunan na tayo. Opo, inay. Pasensya na po talaga ha. Sa susunod po kasi kung may bala kayong iutos sa akin na kukunin sa labas, iutos nyo na po bago pa gumabi. Oo na. Sa nakalimutan ko lang talaga eh. Pero hindi na ako natutuwa riyan sa pagiging matatakutin mo, iha. Ako rin naman po, inay eh. Pero ayos lang, may anting-anting naman ako na bigay ni itay eh. Ayan ka na namang bata ka. Alam mong ayaw ko sa mga bagay na yan. Wag na wag mong gagamitin yung anting-anting na yan o kahit na ano pang bagay na bigay sa'yo ng itay mo. Hanggat may kinalaman yun sa pagiging albularyo niya, wag mong gagamitin. Maliwanag ba, iha? Maliwanag po, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ayaw niyo pong gamitin ko ang mga ito. Proteksyon lang naman po ito, inay. Alam ko, pero ayoko nang magaya ka sa tatay mo. Ayokong maging albularya ka. Mapanganib ang buhay na yan. Hindi yan simple lang. Po? Mapanganib? Kailan po ba naging mapanganib ang buhay ng isang manggagamot?
Anak, huwag mong kalimutan na namatay ang lolo mo dahil sa pagiging albularyo niya. Hindi lang basta-basta namatay, kundi pinatay talaga. Hindi niya nagawang iligtas ang buhay ng taong nagpagamot sa kanya, kaya siyang pinatay. Opo, alam ko na po yan. Paulit-ulit niyo pong sinasabi sa akin yan eh. Pero hindi naman po lahat ng albularyo ay makakaranas ng ganon. Hindi nga, pero mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Tsaka wag na nga nating pag-usapan ng bagay na yan, Iha. Bumabalik lang sa alaala ko kung gaano kasakit ang pangyayaring yun eh. Kayo lang po ang nagbukas ng usaping yun eh. Hay nako, mabuti pa, gisingin mo ng tatay mo at malapit nang maluto ito. Kakain na tayo. Sige po, inay. Pagkatapos naming maghapunan ng gabing yon, naghugas kagad ako ng pinagkainan namin tsaka nilinis ang buong kusina. Natulog din kagad kami pero ako hindi dinadalaw ng antok. Nandun lang ako sa kwarto ko at nakatitig sa kisame namin. Nasasaktan pa rin ako sa katotohanang hindi pa rin tanggap ni inay ang pagiging albularyo ng tatay ko, lalo na't hindi nga raw magamot ni itay ang kanyang sarili. Ilang taon nang nanggagamot ang itay ko at marami na siyang buhay na nailigtas pero pakiramdam ko malungkot pa rin si itay kasi hindi siya kayang suportahan ng nanay ko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maramdaman ni itay na may suporta siyang makukuha mula sa akin kahit magalit pa si inay. Makalipas ang ilang minuto kong pagmumuni-muni, nagulantang na lang ako nang biglang sumigaw si inay mula sa kabilang kwarto. Sinisigaw niya ang pangalan ng tatay ko kaya agad akong napatayo tsaka tumakbo papunta roon. Inay, bakit po? Anong nangyari? Selena, anak! Ang tatay mo! Po? Hindi! Itay! Itay! Nag-uusap lang kami tungkol sa iyo, anak, nang bigla siyang tumahimik. Ang buong akala ko ay nakikinig lang siya sa akin, pero hindi na pala. Nakapikit na ang kanyang mga mata at wala na siyang buhay. Hindi pwede ito. Itay! Itay! Gumising po kayo! Itay, wag po kayong magbiro ng ganito! Gising na po! Wala na siya, anak. Wala na ang tatay mo. Hindi, inay! Hindi! Buhay pa ang tatay ko! Tumabi po kayo dyan! Gigisingin ko po siya! Wala na talaga, anak. Wala na tayong magagawa. Meron! Hindi pa po patay si itay, inay! Celine, anak! Tama na! Umiiyak na rin po ako kaya niyakap ako ni inay ng mahigpit. Hindi ko na lang din namalayan na nakapasok na sa bahay namin ang iilan sa mga kapitbahay para saklolohan kami. Doon lang ako sa gilid na natili at nakatulala habang nagkakagulo na sa paligid ko. Hindi ko na alam kung nasaan si inay, basta nakatitig lang ako sa walang buhay na katawan ni itay. Patuloy ang pag-agos ng aking luha pero hindi ako humahagulgol. Para po bang gulat na gulat pa po ako sa biglaang pangyayari na yon. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin ako makapaniwalang pinaglalamayan na namin ng itay ko. Inay, bakit parang ang bilis naman po ng pangyayaring ito? Hindi pa rin po ako makapaniwalang wala na si itay. Pareho lang naman tayo, anak. Pero alam din nating pareho na darating din ang araw na ito. Oo nga po pero sinong mag-aakala na yun na pala ang huling sandaling makakasama natin ng tatay ko? Wala tayong magagawa kung ito ang kalooban ng nasa itaas. Hanggang doon na lang talaga ang buhay ng tatay mo. Namatay si itay ng masama ang loob, inay. Sigurado ako ron. Ano? Paano mo naman nasabi yan, iha? Kasi po hanggang sa huli niyang hininga, hindi niya pa rin narinig mula sa inyo na tanggap niyo na ang mga kakayahan niyang kakaiba sa ating mga ordinaryong tao. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin, anak? Yung pagiging albularyo niya po, alam naman nating pareho na hindi niyo tanggap ang bagay na yun eh. Bakit nga ba kasi, inay? Ano bang masama roon? Kayo lang po talagang kakilala kong tao na ayaw sa mga albularyo. Hindi naman sa ayaw ko sa mga albularyo, anak. Sadyang ayaw ko lang na magayang itay mo sa nangyari sa yung lolo. Nangyari po ba kay itay yon? Hindi naman po, hindi ba? Kahit man lang sana pinaramdam nyo sa kanya na proud kayo kay itay kasi marami po siyang natutulungang ibang tao. Pero hindi hindi nyo po naiparamdam sa kanya yon. Anong gusto mong iparating sa akin ngayon, Celine? Sinisisi mo ba ako sa pagkamatay ng tatay mo? Hindi po ganon, inay. Ang akin lang, bago man lang siya sana binawian ng buhay, sana naipadama niyo po sa kanya na tanggap niyo ang pagiging albularyo niya.
Ano? Paulit-ulit na lang ba nating pag-uusapan yan, Celine? Huwag kang magsimula Wala akong panahon para sa bagay na yan. Hindi ko lang po kasi kayo maintindihan eh. Hindi ko kayang tanggapin na namatay ang tatay ko na may sama ng loob. Tumigil ka na nga, Rian. Namumroblema na nga ako sa dami ng bayarin sa lamay na ito eh. Dumadagdag ka pa sa sakit ng ulo ko. Hindi ko nga alam kung saan tayo kukuha ng pera para sa libing eh. Talagang yan pa po ang iniisip nyo ngayon, Inay? Tumigil ka nga riyang bata ka. Maging praktikal ka naman. Hindi natin mairaraos ang lamay at libing ng tatay mo kung magpapalamon ako sa kalungkutan. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo sa mga gastusin dito. Mabuti naman kung ganon. Akala ko'y magdadrama ka lang dyan eh. O siya, dyan ka na muna at may aasikasuhin pa ako. Tumangu-tangu lang ako tsaka tumalikod si Inay at naglakad papuntang kusina. Mukhang may lulutuin pa siya. Ako naman, dahan-dahan akong lumapit sa kabaong kung saan naroon ang tatay ko. Para lang siyang natutulog ng mapayapa. Hindi ko na nga mapigilan ang muling pagtulo ng luha ko habang tinititigan ko ang mukha ni Itay. Maya-maya pa, hindi ko inaasahan ang pagdating ng isang kaanak namin. Masama ang trato niya sa pamilya ko mula noon pa. Kahit wala naman kaming ginagawang masama sa kanya. Pinsan siya ng nanay ko. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin siyang matawag na tiyo. Ninitian ko na lang siya tsaka binati. Magandang umaga po, Mang Elias. Mabuti naman po at nakadalaw kayo. Ano namang maganda sa umaga, Celine? Maganda sana kung hindi ako napadpad rito. Po? Naparito lang naman ako para kahit papano ay magpakita ng respeto sa namayapang asawa ng nanay mong pinsan ko. Baka kasi isipin ni Cecilia na wala akong pakialam sa pagkamatay ng asawa niya. Nasaan ba ang nanay mo? Nasa kusina po, may niluluto yata. Mabuti naman kung ganun. Saktong-sakto at nagugutom din ako. Sige po, dadalhan ko kayo ng pagkain mamaya pagkatapos magluto ni Inay. Oo, dapat lang. Saka maiba ako. Ano bang nangyari dyan sa tatay mong lumpot pipi? Ano pong sabi nyo? Hindi po lumpo at pipi ang tatay ko, Mang Elias. Ano bang tawag sa taong hindi na halos makapaglakad at makapagsalita? Siyempre, lumpo at pipi. Magdahan-dahan naman po kayo sa pananalita, Mang Elias. Respeto naman po sa namayapa kong Itay. Hindi naman tayo maririnig ng patay na yan eh. Alam niyo po kung wala kayong matinong sasabihin dito, mabuti pa'y umuwi na lang po kayo. Ano? Huwag kang ang bastos dyan, Celine. Kararating ko lang tapos pauuwiin mo na ako? Bastos? Sino po ba ang nambabastos? Kung may bastos man dito, siguradong kayo po yun. Abay, natuto ka ng sumagot-sagot sa akin ngayon ha? Namatay lang yan tatay mong walang silbi. Naging masama na ang ugali mong bata ka. Huwag na huwag niyong babastusin ang Itay ko, Mang Elias. Umalis na kayo rito. Hindi ko na talaga napigilan ng sarili kong magtaas ng boses. Dahil sa ginawa ko, biglang napalingon sa amin ang mga taong naroon sa paligid. Nagulat sila sa pagsigaw ko, lalong-lalo na si Mang Elias. Kalalaki niya kasing tao pero ang bibig niya parang babae sa dami ng lumalabas ditong walang mabuting maidudulot. Tinitigan ko nga siya ng matalim kaya bahagya siyang napaatras. Ang lakas kasi ng loob niyang pagsalitaan ng ganun ng tatay ko. Pumanaw na nga yung tao, hindi pa rin matigil si Mang Elias sa pangbabastos sa kanya. Celine, anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw? Oh, nariyan ka na pala, Cecilia. Elias, mabuti naman at naparito ka. Oo nabalitaan ko kasi ang nangyari sa asawa mo. Kaya nandito ako. Hindi ko naman inakalang sasalubungin ako ng kasamaan ng ugali nitong unika iha mo, insan. Naku naman, pasensya ka na sa anak kong yan ha? May pagkabastos talaga yan paminsan-minsan. Ano ho, Inay? Hindi ko po binabastos si Mang Elias. Pinagtatanggol ko lang po si Itay. Tumahimik ka na nga riyang bata ka. Humingi ka ng pasensya kay Elias. Huwag kang bastos. Pero Inay, humingi ka na ng pasensya. Nagulat ako sa pagsigaw ni Inay. Mga ilang segundo rin akong hindi nakakilos bago bumuka ang bibig ko at ginawa ang nais niya. Kahit alam kong wala akong kasalanan, nagsorry pa rin ako kay Mang Elias kahit siya dapat ang gagawa nun para sa akin. Nasaktan ako dahil doon kasi pakiramdam ko pinapahiya ako ni Inay sa harap ng maraming tao. Kaya nung bumalik ulit siya sa kusina, sinundan ko na talaga siya para kausapin. Inay, bakit niyo po ginawa yun? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Celine. Bakit mo binabastos ang tiyo Elias mo?
Siya po ang nauna, inay. Kilala niyo naman po ang taong yun eh. Masama ang ugali niya. Tsaka pinagsasalitaan niya po ng masama si Itay. Alangan naman pong hayaan ko na lang siyang gawin yun. Kahit na, dapat ay nagpakita ka pa rin sana ng paggalang. Nakakahiya sa mga tao. Siya po ang dapat na mahiya, hindi ako. Bakit niyo po ba kinakampihan ng Mang Elias na yon? Dahil ba magpinsan kayo? Kinakampihan ko siya dahil mas matanda siya sa'yo. At tiyuhin mo na rin. Oo nga po't mas matanda siya, pero siya itong nambasto sa tatay ko eh. Kahit naputsuhin ko siya, hindi ko magagawang tawagin siyang tiyo. Patay na nga po si tatay, binabastos pa rin niya. Tumahimik ka na lang dyan. Mabuti pa tulungan mo na lang ako rito sa niluluto ko. Masama man ang loob ko, hindi na lang ako nagsalita pa. Kinimkim ko ang sama ng aking loob hanggang sa lumipas ang ilang araw at inihatid na rin namin si Itay sa huli niyang hantungan. Yun na ang pinakamasakit na pangyayari sa tanang buhay ko. Pakiramdam ko ay parang sumama na rin ako sa hukay noon. Hindi ko pa kayang tanggapin na talagang wala na ang tatay ko. Ilang buwan ang nagdaan, nalaman kong nalubog na pala kami sa utang. Utang dito, utang doon, utang kahit saan. Lahat ng ginastos ni nanay sa lamay at burol, galing pala sa utang ang lahat ng yun. Sinisi ko rin ang aking sarili dahil hindi ko natupad ang sinabi ko sa kanyang tutulong ako sa mga gastusin. Inay, pasensya na po kayo ah. Hindi ako nakatulong sa mga gastusin sa pagpapalibing kay Itay. Huwag mo nang isipin yon, anak. Ang mahalaga ay nairaos na natin. Mag-focus ka na lang dyan sa pag-aaral mo. Pero inay, paano niyo po mababayaran ng mga yon? Libo-libo rin po kasi yun eh. Nakahanap na ako ng maraming trabaho, iha. Marami kong racket kaya huwag ka nang mag-alala. Mababayaran ko rin yun ng paunti-unti. Tsaka wala namang interes ang mga yon. Eh ano namang trabaho po ang mga yon? Kahit ano anak, tinulungan ako ng kumari ko eh. Hindi naman daw po ba iligal ang mga yon? Anak naman, mukha ba akong pumapasok sa iligal? Siyempre hindi. Marangal na trabaho yun. Kadalasan ay nasa palengke lang. Sige po inay, mabuti naman kung ganon. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong na po talaga ako ngayon. Kahit nag-aaral pa ako, naghanap din ako ng trabaho. Doon ako nakapasok sa tindahan ng barbecue. Maliit lang ang sahod syempre, pero pwede na yon. Papasok ako sa eskwela sa umaga at magtitinda naman ako ng barbecue sa gabi. Ang sahod ko ay para sa pang-araw-araw naming pangangailangan, samantalang ang sahod naman ni inay ay para sa pagbabayad ng mga utang namin. Isang gabi, habang nag-iihaw nga ako ng isaw, nagkataong napadaan doon ang pinsan ni nanay na si Mang Elias. Nagulat siya nang makita niya ako kaya huminto nga siya at bumili. Gaya ng inaasahan, hindi lang siya basta-basta bibili ng walang pang-aasar o pangungutya. Uy, Silin! Anong ginagawa mo rito at nagtitinda ka na lang ng barbecue? Huminto ka na ba sa pag-aaral? Magandang gabi rin po, Mang Elias. Hindi naman po ako huminto sa pag-aaral eh. Talaga? Eh bakit nagtitinda ka na lang ng barbecue riyan? Rumarakit lang po ako para makatulong kay inay sa pagbabayad ng mga utang namin. Utang saan? Doon sa pagpapalibing sa tatay mo? Nako, hanggang sa kamatayan niya, pabigat pa rin talaga ang tatay mong yun. Mang Elias, pakiusap lang po ah. Itigil niyo na po ang pambabastos sa itay ko. Mahiya naman po kayo. Pumanaw na nga po yung tao. Tuloy pa rin kayo sa pagsasalita ng hindi maganda sa kanya. Totoo naman yun, iha eh. Hindi kailanman naging pabigat ang tatay ko. Ang mabuti pa ho, tumahimik muna kayo dyan at hintaying matapos itong order nyo. Nagpakabisi-bisihan na lang ako para hindi na ako abalahin pa ni Mang Elias. Ewan ko nga ba talaga sa pinsang yun ni inay. Halos magkasing edad lang naman sana sila ni nanay pero mukhang isip bata si Mang Elias. Matino naman ang pag-iisip niya. Sadyang ipinaglihilang siguro sa bibig ng babae. Masyado kasi siyang pakialamera sa buhay namin ng pamilya ko. Nagdaan ang ilang araw, linggo at buwan, dumating ang araw ng aking kapanganakan. Wala kaming sapat na perang panghanda kaya sinabihan ko si inay na wag nang mag-abala pa. Pumunta na lang ako sa sementeryo kung saan naroon ang puntod ng tatay ko. 4:00 yun ng hapon pagkatapos ng klase namin kasi hindi ko kayang pumunta roon kapag gabi na. Hello po, Itay. Alam mo, miss na miss ko na po kayo. Kung saan man kayo naroroon, sana mapayapa na kayo at masaya na. Sinong kinakausap mo, miss? Ay, anak ka ng palaka! Woohoo! Chill! Easy ka lang.
Anak ng tokwa naman kuya, bakit ka ba nang gugulat dyan? Pasensya na at nagulat yata kita. Talagang nagulat mo ko. Sino ka ba ha? Bakit ka sumusulpot na lang ng bigla-bigla na parang kabuti? Ako si Nathaniel. Napadalaw din ako rito sa namayapa akong mahal sa buhay. Malamang nga. Sige, puntahan mo na yon. Katatapos lang. Pauwi na nga sana ako na makita kita rito eh. Ganun ba? Naku kuya, tsismoso ka pala. Wag mo na akong kinukuya, miss. Sinabi ko na sa iyo ang pangalan ko eh. Saka halos magkaedad lang din naman tayo. Ewan ko sa'yo, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Nakita lang kasi kitang kinakausap yung puntod kaya nilapitan kita. Bakit? May problema ka ba ron? Wala rin. Yun naman pala eh. Di pwede ka nang umalis. Teka lang naman, miss. Ang sungit mo naman. Gusto ko lang naman sanang itanong sa'yo kung kaano-ano mo yung dinadalaw mo. Tatay ko, bakit? Wala naman. Nagtatanong lang. Oo. Bakit mo nga pala kinakausap ang puntod hindi ka naman naririnig ng kausap mo? Ha? Anong hindi? Ang ibig kong sabihin, naniniwala ka ba na naririnig ka pa rin ng taong yumao na? Oo, pinapanood nila tayo mula sa langit o kung saan man sila naroroon. Bakit ba? Kaya pala. Kung sa bagay, iba-iba naman tayo ng paniniwala. Ako kasi, naniniwala ako na kapag pumanaw na ang tao, parang natutulog lang sila sa ilalim ng lupa. Wala sila sa langit, wala rin sa impyerno. Ano bang pinagsasasabi ng taong ito? Ha? May sinasabi ka ba, miss? Wala akong sinabi. Ang sabi ko lang mauna na ako sa'yo at uuwi na ako. Ganun ba? Sige mag-iingat ka. Kinaumagahan, Sabado yon kaya wala kaming pasok. Inutusan ako ng amo ko na bumili ng mga bahagi ng manok na gagamitin namin sa pagtitinda ng barbecue. Hindi ko alam kung kasali pa yun sa trabaho ko pero ginawa ko na lang kasi ako naman ang nangangailangan ng pera eh. Binilisan ko na lang ang pamimili dahil marami pa akong sasaguting assignment noon pagkatapos. Hindi nagtagal, natapos din ako sa pamimili. Naglalakad na ako papunta sa bahay ng aking amo. Habang bitbit ko na ang mga pinamili ko, nakasalubong ko sa palengke yung mabuting kaibigan ng tatay ko, si Mang Fred. Kagaya ni Itay, albularyo rin siya at saka mabait din. Magandang hapon, Silin, Iha. Mabuti naman at nakita kita rito. Magandang hapon din po, Mang Fred. Naparito po kayo? May mga pinamili po ba kayo? Oo, Iha. Mga gamot ng asawa ko. Siya nga pala. Tamang-tama at nagkasalubong tayo rito. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman, Iha. Gusto lang sana kitang balaan na mag-iingat ka. Po? Mag-iingat saan? Hindi pa ako sigurado sa hinala kong ito, kaya hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Kaya ang magagawa ko lang sa ngayon ay bigyan ka ng babala para mag-ingat. Ikaw at ang nanay mo. Napakaseryoso niyo naman po, Mang Fred. Kinakabahan ako sa inyo eh. Basta Iha, ingat ka lang. Huwag kang basta-bastang magtitiwala sa mga tao sa paligid. Ano po ba kasi ang ibig niyong sabihin? Malalaman mo rin yun, Iha. Kapag sigurado na ako, sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon ay ayoko pang manghusga at baka nagkamali lang ako. Mang Fred naman tinatakot niyo lang po yata ako eh. Hindi. Hindi kita tinatakot. Saka ang mabuti pa, huwag mong ilayo sa'yo ang bigay na anting-anting ng tatay mo. Po? Paano niyo naman po nalaman yun? Magkaibigan kami ng iyong tatay, Iha. Sinabi niya sa akin na binigyan kanya ng anting-anting, kagaya ng ibinigay ko sa aking anak. Lagi mong dalhin yun makakatulong yun sa'yo. Sige po. Maraming salamat po, Mang Fred. Mauna na po ako sa inyo ha. Baka hinahanap na po ako ng amo ko eh. Sige, Iha. Mag-iingat ka palagi. Opo, kayo rin po. Hindi ako pinatahimik ng mga salitang binitiwan ni Mang Fred sa akin. Matagal akong nakatulog kinagabihan dahil doon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin at wala rin akong kaide-ideya. Kinuha ko na lang ang luma kong kahon sa ilalim ng aking kama tsaka yun binuksan. Nandun ang anting-anting na kwintas na bigay sa akin ng tatay ko. Medyo malaki yun kaya sa gabal kong susuotin ko. Tinitigan ko ng mabuti ang anting-anting.
Puting-puti ang kulay nun at hugis buwan ang anyo nito. Ang sabi ni Itay, pangil daw yun ng buwaya. Kinaumagahan araw ng linggo, yun ang petsa ng birthday ni Itay. Inaya ko si inay na dalawin namin ulit si Itay sa puntod niya. Pumayag naman kagad ang nanay ko kaya maaga kaming nagpunta roon. May dala kaming bulaklak at ilang pagkain. Dinala ko rin ang bigay na anting-anting ni Itay pero inilagay ko lang sa aking bulsa. Kasi nga masyado yung sagabal kung susuotin ko. Magmumuka akong sinaunang tao na mandirigma. Hello sa'yo, mahal. Happy birthday. Pasensya ka na't ito lang ang nakayanan naming dalhin, ha? Taghirap kasi talaga kami ngayon eh. Oo nga po, Itay. Pero ang mahalaga, nandito na po kami. Happy birthday po. Anak, pumunta ka na ba rito kanina? Po? Hindi po ah. Kita nyo naman sabay tayong dumating dito. Oo nga eh. Pero hindi mo ba napansin itong isang bulaklak dito? Parang bago lang ito nilagay eh. Preskong presko pa kasi. Oo nga po, inay, ano? Ngayon ko lang din napansin. Kanino po kaya yan nang galing? Abay malay ko, tatanungin na nga sana kita eh. Eh wala po akong ideya, inay eh. Sa akin po galing yan. Pareho kaming nagulat ni inay at sabay-sabay kaming napalingon sa aming likuran. Mas nagulat ako nang bumungad sa aking paningin si Nathaniel. Matamis ang pagkakangiti niya habang dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa amin. Nang makalapit na siya, una niyang hinarap ang nanay ko at parang nadedma ako bigla. Magandang umaga po sa inyo, Ginang. Magandang umaga rin, iho. Kilala ba kita? O kilala mo ba itong namayapa kong asawa? Hindi po. Eh kung ganon, bakit mo nilagyan ng bulaklak ang puntod ng asawa ko? Kasi alam ko pong kaarawan niya ngayon. Ano? Paano mo naman nalaman yun, iho? Nakasulat naman po kasi sa lapida, Ginang. Ay, naku naman. Oo nga pala. Eh, teka lang muna. Sasabat muna ako sa inyo. Di ba ikaw yung lalaki noong nakaraan? Ako nga yun. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo eh. Teka, magkakilala kayo, anak? Hindi po, inay. Nagkausap lang po kami saglit noong nakaraan. Nathaniel, tama. Bakit mo nga ba binigyan ng bulaklak ang tatay ko? Anong meron? Nilalagyan ko naman talaga ng bulaklak ang lahat ng puntod rito kapag araw ng pagsilang ng isang yumao. Ha? Talaga? Bakit naman? Kasi ako ang tagabantay at tagalinis ng sementeryong ito. Isa akong sepulturero. Ha? Ganun ba? Naku, hindi mo naman sinabi nung nakaraan eh. Ang sabi mo, dumalaw ka lang sa puntod ng mahal mo sa buhay. Oo rin. Ganun ba, iho? Namatayan ka na rin pala ng pamilya? Opo, Ginang. Asawa at anak ko po. Biglang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Nathaniel. Hindi ako makapaniwalang may asawa at anak na pala siya. Ang malala pa roon, patay na rin ang mga ito. Napahaba tuloy ang usapan naming tatlo. Sinabi ni Nathaniel na namatay raw ang asawa niya noong pinapanganak nito ang una nilang magiging sanggol. Hindi kinaya ng babae, hindi rin nakaligtas ang baby nila. Nagkwentuhan pa silang dalawa ni inay habang ako ay tahimik lamang. Hanggang sa bigla na lamang akong kinilabutan nang makita ko mula sa malayo ang taong nakasuot ng purong itim. Hindi ko masyadong makita kung sino yun dahil ang layo ng distansya niya mula sa amin. Pero sigurado akong tinitignan kami ng sinumang tao na yun. Bigla rin siyang nawala nang mapansin niya sigurong nakatingin na rin ako sa direksyon niya. Tsaka ko naramdaman ang bigla ang pag-init ng anting-anting sa aking bulsa. Nagtaka ako kaya kaagad ko yung kinapa. Nawala rin naman ang init nun pagkalipas ng siguro 1 minuto yon. Tsaka nagpaalam si Nathaniel sa amin na babalik na raw siya sa trabaho niya doon sa sementeryo. O siya, iha. Umalis na si Pogi. Magpaalam na tayo sa tatay mo. Aalis na rin tayo. Opo, inay. Itay, mauna na po kami ha. Happy birthday po ulit sa inyo. Tara na anak. Samahan mo ko sa tindahan. Saang tindahan po? Doon sa pinagtatrabahuhan niyo sa palengke? Eh saan pa nga ba? Tara na, tulungan mo rin akong mag-repack ng mga paninda ron para maaga akong matapos at makapagpahinga na. Eh sige po, inay. Lumakad na nga rin kami ni inay. Naglalakad lang din kami papunta sa palengke. Hindi naman kasi yun ganun kalayo mula sa sementeryo kaya hindi na kailangang magsayang pa ng pamasahe para sumakay ng tricycle.
Habang naglalakad nga kami, panay daldal ni inay sa akin tungkol kay Nathaniel. Parang kinikilig pa talaga siya kaya kunot na kunot tuloy ang aking noo. Alam mo anak, bagay kayo ni Nathaniel. Gwapo siya, maganda ka. Pareho rin kayong mistisa, iha. Naku, perfect match talaga kayo. Ano ba naman kayo, inay? Kilabutan nga kayo dyan sa sinasabi nyo. Ano? Bakit naman? Totoo kaya yun? Bagay talaga kayo, iha. Inay, hindi ko nga ho kilala ang taong yon. Pangalan lang niya ang alam ko. Tsaka isa pa, may asawa't anak na yun ano. Wala akong balak na maging kabit. Hindi ka naman magiging kabit, iha, kasi wala nang asawa't anak niya. Walang masama roon kung magiging nobyo mo siya. Diyos ko naman po, inay, kinikilabutan ako sa inyo eh. Sa dinami-dami ng lalaking pwede niyong ireto sa akin, yung pa talagang sepulturero. Ayos lang naman yun, iha eh. Walang masama roon. Tsaka sa gwapo ng batang yun, sigurado akong magiging maganda ang kinabukasan niya, lalo na't mukhang masipag siya. Hindi ko nga po kasi siya kilala, inay. Di kilalanin mo, problema ba yun anak? Nasa iisang eskwelahan kaya kayo nag-aaral? Po, nag-aaral pa po pala siya? Oo naman, napag-usapan kaya namin yun kanina. Ikaw kasi, kung saan-saan napupunta yung atensyon mo. Sideline lang niya ang pagiging sepulturero niya para may pambayad siya sa matrikula. Malay ko po ba? O siya, nandito na pala tayo. Magtrabaho na tayo, anak. Opo, inay. Binuksan namin ang tindahan tsaka inayos ang sari-saring mga panindaron. May mga gulay, prutas, pampalasa at iba pang mga ani mula sa bukid. Hindi sa amin ang tindahan na yon. Si nanay lang ang nagbabantay tuwing araw ng linggo kasi nagsisimba ang may-ari nun. Maya-maya pa, may mga bumibili na kaya ako na muna ang nag-aasikaso kasi may iba pa rin ginagawa ang nanay ko. Nang makita ko si Mang Fred na papalapit sa amin, tinawag ko kagad siya. Sakto namang may bibilihin talaga siya sa tindahang yon. Mang Fred, ano pong sa inyo? Magkano ba ang 1 kilo niyang avocado mo, iha? 150 po. O sige, bigyan mo ako ng 1 kilo, iha. Sige po. Siya nga pala, nandyan ba sa loob ang nanay mo? Opo, nandito po siya oh. Bakit po? Pwede mo bang tawagin? Gusto ko sana siyang makausap eh. Bakit? Ano yun, Fred? May kailangan ka ba? Pumasok ka muna rito. Sige. Pumasok na nga si Mang Fred sa tindahan. Nag-usap kagad sila ng nanay ko habang tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Alangan namang makisali ko usapang matanda yun. Abala lang ako sa pag-aasikaso sa mga taong bumibili nang mapansin kong parang seryoso ang pinag-uusapan nila inay at Mang Fred. Nagbubulungan na sila na para bang iniiwasan nilang marinig ang anumang sasabihin nila. Dahil doon, pasimple na akong nakikinig ng palihim sa kanila dahil sa kuryosidad ko. Kaya lang marami talagang bumibili sa tindahang yon kaya medyo nahihirapan akong makafocus sa pakikinig. Hanggang sa wala nang masyadong customer at tinawag na ako ni inay na lumapit sa kanila. Celine, anak, halika nga rito. Po? Bakit po? Lumapit ka muna rito, iha. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige po, ano po ba yon? Kahapon lang, may natagpo ang bangkay ron sa kabilang baryo. Ang sabi ng mga tao, nagpakamatay raw yun. Tumalon sa tulay ng ilog. Naku, masamang balita po yan. Sino raw po yun? Kilala niyo po ba? Hindi, iha. Pero hindi ako naniniwala sa sabi-sabi ng mga tao na nagpakamatay ang babaeng yun. Bakit po? Sa tingin ko, pinatay siya. Po? Pinatay? Paano niyo naman po nasabi yun? Basta, iha. May nakita akong palatandaan na pinatay ang biktima. Hindi nagpakamatay. Saka isa pa, matanong ko lang, gaano katagal na ba kayong magkakilala ng lalaki sa sementeryo? Po? Sinong lalaki sa sementeryo? Yung lagi mong nakakausap tuwing dumadalaw ka sa puntod ng tatay mo. Si Nathaniel po ba? Bago ko lang po yun nakilala. Bakit? Ano pong meron? Mag-iingat ka sa taong yun, iha. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Po, hindi ko po kayo maintindihan, Mang Fred eh. Ano po bang meron? Nararamdaman kong may tinatago ang lalaking yun. Huwag kang masyadong makampante sa kanya, iha. Pwede po bang diretsuhin nyo na lang po ako?
Ayokong magsalita ng patapos. Hindi ko pa nakukumpirma ang mga hinala ko. Pero kapag makumpirma ko na, sasabihin ko rin sa'yo. Mag-iingat ka na lang, Celine, anak. Huwag ka nang masyadong magpunta ron sa sementeryo. Sige po. Hindi ko man masyadong maintindihan kung ano ba talaga ang gustong sabihin ni Mang Fred sa akin, sumang-ayon na lang ako. Tsaka isa pa, hindi naman talaga ako masyadong panatag sa Nathaniel na yon. Silang dalawa nga lang ni Inay ang panay-kwentuhan kanina eh. Pero aminado ako na nagtataka ako sa nangyari. Hindi uso sa lugar namin o kalapit na baryo ang patayan, kaya nakapagtatakang may napabalitang namatay sa hindi ordinaryong pamamaraan. Tsaka isa pa, hindi ko rin maintindihan kung bakit nagtatanong si Mang Fred tungkol kay Nathaniel. Idagdag pa yung taong nakapurong itim na suot na nakita ko sa sementeryo. Ewan ko ba, naguguluhan na ako na medyo kinikilabutan din. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa klase. Akala ko ay magiging ordinaryo lang ang araw na yon, pero bigla akong nakasalubong si Nathaniel noong bumibili na sana ako ng ulam para sa pananghalian ko. Celine, mabuti naman at nagkita tayo rito. Ah, oo. Dito ka nga rin pala nag-aaral, ano? Oo eh, sa tagal ko nang pumapasok sa eskwelahan ito, ngayon lang talaga kita nakita rito. Ganun ba? Ako rin eh. Ngayon lang din kita nakita. Saan ka pala pupunta? Pwede ba kitang yayain mananghalian? Libre na kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Naku, huwag ka mahiya. Diyan lang naman tayo sa may karinderya eh, malapit sa gate. Sigurado ka ba? Oo naman, minsan lang naman to eh. O sige. Kahit medyo kabado ko, sumama na lang din ako sa kanya. Malapit lang naman sa gate ng eskwelahan ang karinderyang pupuntahan namin. Tsaka marami namang tao roon kaya hindi naman siguro ako mapapahamak. Hindi ko lang maiwasang isipin yung sinabi ni Mang Fred sa akin. Parang gusto niyang iparating na layuan ko si Nathaniel o wag siyang hayaang makalapit sa akin. Ewan ko kung anong mali sa lalaking ito eh, pero mukha naman siyang mabait. Pagdating namin sa karinderya, nag-order na kagad siya. Mukhang mabait nga naman talaga at gentleman pa. So, college ka na no? Oo, Anong year level mo? second year pa lang naman. Ah, ano namang kurso ang kinuha mo? Nursing. Naku, maganda yan. Ako naman, eduk, third year. Ayos din yan ah. Eh kung hindi mo mamasamain, bakit parang may edad ka na kung college ka pa lang? Huminto kasi ko eh. Kaya ngayon lang ulit ako nagpatuloy mag-aral. Ah, nga pala, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nabanggit ng nanay mo kahapon. Hindi mo narinig? Ah, hindi eh. Naku, mukhang balisa ka kasi kahapon eh. Kung saan-saan ka nakatingin. Siguro nga. Teka, ayos ka lang ba? Parang antipid yata ng mga sagot mo sa akin eh. Naiilang ka bang kasama ako? Ah, nako hindi. Ano lang, nahihiya lang ako. Ah, ganun ba? Huwag kang mahiya. Kumain na lang tayo. Tipid na lang akong ngumiti sa kanya tsaka nag-focus sa pagkain. Pagkatapos nun, bumalik na kagad kami sa campus at inihatid niya ako sa classroom namin. Nagpasalamat ako kay Nathaniel tsaka siya umalis. Ilang oras ang lumipas, uwian na rin. Gaya ng nakagawian ay dumiretso kagad ako sa barbecuehan kung saan ako sumasideline. Akala ko'y magiging mapayapa na ang pagtatrabaho ko roon pero nakita ko na naman si Mang Elias, yung pinsan ni nanay na masama ang ugali. Naroon na naman siya't nangaasar. Uy Celine, iya! Nakita kita kanina na may kasamang lalaki ah. Ano, boyfriend mo na ba yun? Wala po akong boyfriend, Mang Elias. Talaga? Sino yung kasama mong kumain kanina? Kakilala ko lang po. Sus, wag ako iha. Baka marunong ka ng lumande ha. Sige ka, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral niyan at mabubuntis ka kagad. Mang Elias, bibili po ba kayo ng barbecue o hindi? Hindi, diet ako ngayon eh. Ang taba-taba ko na kasi. Mabuti po kung ganon. Pwede po bang tumabi muna kayo? Kasi hindi po ako makakapagtrabaho ng maayos dito eh. Aba, sinusungita mo na ba ako ngayon? Hindi naman po sa ganon. Ang sa akin lang po, sa halip na pakialaman nyo ang buhay ko, atupagin nyo na lang po ang sarili nyong buhay. Pwede po ba yon? Ewan ko sa yung bata ka.
Manang-mana ka talaga sa yumao mong tatay. Diyan ka na nga. Napairap na lang ako nang kusang umalis si Mang Elias. Ewan ko talaga kung anong kasalanan ni tatay sa kanya at parang inis na inis siya sa tatay ko. Tsaka masyado talagang pakialamero si Mang Elias. Minsan nagdududa na nga ako sa kasarian niya eh. Lalaki ba talaga siya o bakla? Kung makaasta kasi, daig pa talaga niya ang babaeng bungangera. Maya-maya pa, habang nag-iihaw ako ng mga isaw, paan ng manok at hotdog na order ng customer, bigla na lang dumating ang nanay ko. Humahangos siya na para bang hinahabol siya ng multo. Anak, halika muna rito. May dala akong balita. Ay naku inay, mamaya na po yan, nagtatrabaho pa po ako rito eh. Pero mahalaga ito iha, ipagawa mo muna yan sa kasama mo. Po, inay naman eh, anak yan ng amo ko. Eh wala akong pakialam, kailangan mong malaman ito. Ano ba kasi yan inay? Anak, may bangkay sa sementeryo. Si inay naman malamang bangkay talaga yun, sementeryo yun eh. Hindi iha, bangkay na hindi pa naililibing, may patay at ang malala pa, nandun yun sa harapan ng puntod ng tatay mo. Ano po? Sigurado po ba kayo dyan inay? Oo anak, kagagaling ko lang roon. Halos simatay na nga ako nang makita ko yun eh. Napadaan lang ako roon nang makitang may kumpulan ng mga tao. Kaya lumapit na rin ako. Diyos ko iha, may patay talaga. Naku naman, tara inay, tignan natin. Talaga? Paano yung trabaho mo dyan? Ang anak na lang po muna ng amo ko ang bahala. Magpapaalam po muna ako sa kanya. O sige iha, bilisan mo lang ha. Baka kukunin na nila yun doon. Binilisan ko na nga ang kilos ko. Mabuti na lang talaga at kasama ko noong hapon na yon ang babaeng anak ng amo ko kaya may maiiwan doon habang wala ako. Sumakay kami ni inay ng tricycle at nagpahatid kagad kami sa sementeryo. Pagdating namin, ang dami ng tao pero nakasiksik pa rin kami. Nang makita ko nga ang bangkay ng babae, halos maduwal ako. Ang lala ng itsura niya. Marami siyang kalmot sa katawan na para bang kalmot yon ng mahabang kuko. Nakadilat din ang kanyang mga mata tsaka mas nakakatakot siyang pagmasdan. Punong-puno siya ng dugo. Tapos napapansin ko rin na parang may butas ang kanyang leeg. Parang kinagat ng dambuhalang nilalang. Diyos ko naman po inay, ano bang nangyari sa babaeng yan? Bakit ganyan ang paraan ng pagkamatay niya? Oo nga anak para siyang nakipagbuno sa ligaw na hayop. Pero ang sabi ng mga tao kanina, may pinaghihinalaan na raw sila kung anong klaseng nilalang ang may gawa niyan. Talaga po? Ano raw po ang sabi nila? Aswang daw iha. Po? Aswang? Naku naman inay, wala naman pong aswang dito sa baryo natin Kaya nga medyo nahihirapan akong maniwala iha Sa tanang buhay ko, dito na ako pinanganak at lumaki pero hindi ko pa narinig na may napabalitang aswang dito sa baryo natin. Kaya nga po inay parang napaka-imposible naman po nun. Pero ang sabi nga nila, ang aswang daw ay hindi nambibiktima ng tao sa sarili nilang lugar. Doon sila sa malayong lugar, yung malayong-malayo sa tinitirhan nila. Oo nga po, pero may iilan din naman po na pati kapitbahay nila binibiktima. Kung sa bagay, naku iha, ang dapat nating gawin ay magdoble ingat na lang talaga. Ganun na nga po inay. Naku naman, hindi ako makapaniwalang hindi na pala ligtas ang baryo natin ngayon. Abala lang kami sa pag-uusap ni inay nang biglang dumating si Nathaniel. Hindi naman na nakapagtataka yun kasi sepulturero nga siya. Nakatingin din muna siya sa bangkay at kunot na kunot ang kanyang noo habang parang sinusuri niya yun ng tingin pero hindi niya hinahawakan. Ewan ko pero sa kanya ako nakatitig imbis na sa bangkay. Parang ang pogi niya kasi sa parting yun Seryosong seryoso siyang tingnan. Maya-maya pa nakita na nga niya kami ni inay. Nginitian niya kagad ako tsaka siya dahan-dahang lumapit sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Parang kinabahan yata ako na kinikilig na ewan. Ang weird nun sa pakiramdam. Hello po sa inyo, Celine, Tita Cecilia. Uy iho, nariyan ka na pala. Kararating mo lang ba rito? Opo tita, katatapos ko lang pong maghapunan Nahuli yata kayo sa balitang may kaguluhan pala rito. Oo nga iho, pero ang aga mo naman yata maghapunan. Opo. Nakagawian ko na yun Maglilinis pa kasi ko rito sa sementeryo. Buong araw kasi kami may klase kanina
Ah, ganun ba? O sige, iho. Natutuwa ako't nakita uli kita rito, Celine. Dito pa talaga sa harapan ng puntod ng tatay mo naganap ang krimen. Naku, oo nga eh. Ikaw pa rin ba ang maglilinis ng bangkay na yan? Hindi pwede yun. Iimbestigahan niya ng mga pulis eh. Kaya hindi pwedeng hawakan ng kahit na sino ang bangkay na yan. Ay, oo nga pala. Bakit ang tagal naman yata ng mga pulis? May tumawag na ba sa kanila? Oo, meron na. Tinawagan na ng mga kasamaan ko. Parating na raw sila. Kasamahan? May mga kasama ka palang nagtatrabaho rito? Abay oo naman no. Ang lawak-lawak kaya nitong sementeryo. Hindi ko kakayanin kung mag-isa lang ako maglilinis at magbabantay rito. Kung sa bagay may punto ka naman. Ah, pasensya na't maistorbo ko muna ang usapan ninyo. Pero Celine anak, mabuti pa umuwi na tayo. Parang nasusuka na yata ako sa katitingin sa bangkay na yan eh. Tara na iha, umuwi na tayo. Sige po inay. Nathaniel, iho, mauna na kami sa'yo ha. Hatid ko na po kayo tita. Andito naman ngayon ang lahat ng kasama ko kaya ayos lang kung aalis ako. Talaga iho? Sigurado ka riyan? Opo, may tricycle po ako. Ay talaga? Aba, hindi ko alam yan ah. Opo, kung ayos lang sa inyo pati po kay Celine, ako na ang maghahatid sa inyo pa uwi para makatipid rin po kayo sa pamasahe. Nako, ang bait mo namang bata ka. O siya sige, ayos na ayos sa akin yun. Sa'yo ba, Celine? Ako? Walang problema. Ayos, tara na. Hinatid na nga kami ni Nathaniel sa amin. Sa mga sandaling yun, nakalimutan ko bigla ang babala ni Mang Fred sa akin. Maging si inay, pakiramdam ko ay pansamantala niya rin yung nakalimutan. Kung titignan ko kasi ang nanay ko, para bang komportableng-komportable siya kay Nathaniel. Parang nakalimutan ni inay na bagong-bago pa lang kami binalaan ni Mang Fred tungkol sa Nathaniel na yon. Pagdating namin sa bahay, akala ko ay babalik na kagad si Nathaniel sa sementeryo. Kaya lang, inimbita pa siya ni nanay na tumuloy muna sa bahay namin. Kaya ayun, tumuloy na nga siya at pinaghanda pa siya ni nanay ng merienda. Nagtsikahan pa talaga silang dalawa bago nagpaalam si Nathaniel na babalik na siya sa trabaho niya. Makalipas ang ilang araw at linggo, hindi ko talaga inaasahang magbabago ang takbo ng buhay ko. Napapadalas na kasi ang pagkikita namin ni Nathaniel sa labas, lalong-lalo na sa eskwelahan namin. Ilang beses na niya akong nilibre ng pananghalian at hatid sundo niya pa ako minsan sa classroom namin. May kakaiba na tuloy akong nararamdaman para sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nang umuwi ako galing barbecuehan. Sinalubong ako ni inay ng isang napakatamis ng ngiti at nandoon si Nathaniel sa kanyang likuran. Nathaniel, anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Maiwan ko na muna kayo, iha. May mahalagang sasabihin si Nathaniel sa'yo. Basta ang masasabi ko lang approve. Po? Approve? Approve ang alin, inay? Basta, si Nathaniel na ang magpapaliwanag niyan sa'yo. Ang lapad ng ngiti ni inay habang pakembot-kembot pa siyang naglalakad palayo sa sala kung saan kami naroon ni Nathaniel. Kunot na kunot naman ang aking noo at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nang tinignan ko naman si Nathaniel, nakita kong nakangiti rin siya pero parang kinakabahan. Ewan ko kung anong meron sa dalawang yun at nagtataka na nga ako, kaya hindi ko na napigilan pang magtanong. Hoy Nathaniel, ano bang meron? Ano yung sinasabi ni inay? Nagpaalam muna ako sa nanay mo, Celine. Nagpaalam na… Huwag kang magugulat ha. Bakit ba? Ano ba kasi yan? Anong pinagpaalam mo? Nagagala tayo ng tayo lang? Na magmula ngayon, liligawan na kita ng formal. Ano? Ano ka mo? Ang sabi ko, liligawan na kita ng formal magmula ngayon. At inulit pa nga talaga. Bakit? Bakit mo ko liligawan? Hindi ba halata? Gusto kita, Celine. Matagal na. Bago mo pa lang ako nakilala, gusto na kita. Ano? Seryoso ka ba dyan? Paano nangyari yun? Matagal na kitang pinagmamasdan sa malayo. Natatakot lang akong lapitan ka kasi mukha kang maldita. Wow dapat ba akong magpasalamat niyan? Seryoso ko, Celine. Matagal na kitang gusto. Ngayon, liligawan na kita. Teka nga lang, pumayag ba ako? Hindi na mahalaga yun kung papayag ka o hindi. Yun naman ang layunin ng panliligaw eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo,
Liligawan kita. Para akong naubusan ng mga salitang lalabas sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala sa taong yun. Natapos na nga ang gabing yun nang hindi ako nakatulog. Sino ba naman kasing makakatulog ng maayos kung bigla-bigla ka nalang liligawan ng taong bago mo palang kakilala, hindi ba? Tuloy ay sabog na sabog ako kinaumagahan. Pumasok ako sa klase na para bang zombie. Walang sapat na tulog at ang laki pa ng eyebags ko. Lagi tuloy akong nakakatulog sa klase. Ilang beses na rin akong pinagalitan ng instructor namin dahil nga nakakatulog na ako at parang wala sa sarili. Pagkatapos ng klase, dumiretso pa rin ako sa barbecuehan. Doon nawala ang antok ko kasi nagtatrabaho na eh. Sino namang aantukin kung apoy na ang haharapin mo? Makalipas ang ilang oras, umuwi na nga ako. Kaya lang habang naglalakad ako ay parang may sumusunod sa akin. Anak ng tokwa, sino na naman kaya itong sunod ng sunod sa akin? Hoy, kung sino ka man lumabas ka na riyan ha? Aba gagong to ah, tinatakot pa talaga ako. Ay palaka! Ay! Inay! Nang dahil sa taong nakaitim na bigla kong nakita mula sa unahan at bigla ring naglaho, napasigaw na lang ako tsaka sabay takbo ng mabilis. Ang bilis ko tuloy makarating sa bahay namin. Sinalubong kagad ako ni inay dahil sa pagkataranta ko. Hoy iha, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka humahangos? Inay may humahabol po sa akin eh. Oo, alam ko yon. Halata naman eh. Sino ba yung humahabol sa'yo ha? Hindi ko po kilala, inay. Basta nakaitim lang po siya. Multo yata ang nilalang na yun eh. Multo? Diyos ko, iha. Ayan ka na naman sa multo-multo mo eh. Hindi nga kasi totoo ang mga yan. Sa utak mo lang yan. Kaya tigil-tigilan mo na ako, ha? Hindi nga po, inay. Ang bilis niya po kasing maglaho eh. Para siyang si Flash. Ewan ko sa yung bata ka. Baka nasisiraan ka na ng bait, ha? Kumain ka na nga lang muna riyan. Inay, hindi niyo po ako naiintindihan eh. Paano kung ang nilalang pala na yun ang killer dito sa baryo natin? Paano kung siyang may kagagawan sa mga patayan dito? Paano kung hindi? Alam mo ikaw, iha, binibigyan mo lang ng problema ang sarili mo eh. Kumain ka na lang kasi. Ipinagluto kita ng paborito mong ulam, anak. Wala akong nagawa kundi tumahimik na lang at kumain. Mukhang hindi naman kasi naniniwala si inay sa akin eh. Siguro tsaka lang siya maniniwala tungkol sa nakita ko kapag siya na mismo ang makakakita noon. Tignan natin kung hindi ba siya magwawala kung hindi rin ako maniniwala sa kanya. Kinaumagahan, maagang umalis si inay dahil may racket siya ulit. Sobrang aga noon, ginising niya nga ako para magpaalam na aalis na raw siya kaya napaaga rin tuloy ako ng gising para magsaing. Doon na raw kasi kakain si inay sa pupuntahan niya. Ewan ko kung saan yun at nasobrahan yata sa aga. Hindi ko naman naitanong dahil nagmamadali na siyang umalis. Pumasok ulit ako sa klase kahit inaantok pa ako. Pero ganun na lang ang inis ko nang malaman kong wala pala kaming klase sa first period. Hindi na raw muna papasok ang instructor namin dahil may sakit daw. Kaya ayun, mag-isa akong tumatambay sa backyard ng eskwelahan namin. May malaking puno roon tsaka mahabang bench. Doon ang paborito kong tambayan tuwing walang klase. Mag-isa lang ako ron habang iniisip ko ang mga kakaibang patayan na nangyayari sa lugar namin. Mag-isa ka yata rito, Silin. Ay palaka! Diyos ko naman, Nathaniel, ikaw lang pala eh. Bakit ka ba nang gugulat? Pasensya na. Parang ang lalim ng iniisip mo eh. Baka malunod ka niyan. Handa pa naman ako mag-CPR sa'yo. Ano? Wala. Ang sabi ko, ang ganda mo. Ha? Maganda ka nga, bingi naman. Hoy lalaki, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Pwede ba akong tumabi sa'yo? Hindi naman pwedeng hindi ako papayag kasi hindi ko naman pag-aari ang bench na ito. Mabuti. May problema ka ba, Silin? Kanina pa kita napapansin na parang wala ka sa sarili ah. Ha? Anong ibig mong sabihin na kanina pa? Nakita kita kanina bago ka pumasok sa classroom nyo. Akala ko nga nandun ka pa rin ngayon. Tapos nagulat na lang ako kasi nakita kita rito. Ah, kasi hindi pumasok ang instructor namin eh. Ganun ba? Bakit daw? Aba malay ko. Teka, ano bang ginagawa mo rito? Tatambay lang. Mamaya pa ang next class ko eh. Next class? 9:00 pa lang ah. Unang klase ang kadalasan sa ganitong oras. May 7 AM class kasi ko, Silin.
Nga pala, ang sabi ng mga tao, aswang daw ang may gawa ng bangkay sa sementeryo. Oo nga yun din ang nabalitaan namin. Ikaw ba, naniniwala kang aswang talaga yon? Medyo, kasi naniniwala ako sa mga aswang. Saka hindi rin ordinaryo ang pagkamatay ng babaeng yun. Halatang hindi normal na tao ang may gawa. Oo, may punto ka. Pero alam mo ba, kagabi may nakita akong multo. Sinusundan niya ako habang naglalakad ako pa uwi. Ano? Multo? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagbibiro, Nathaniel. Mukha talagang multo yun. Bigla-bigla kasing naglalaho na parang bula eh. Tapos ang bilis-bilis pa ng kilos niya. Mabuting at hindi niya ako hinabol pa uwi eh. Naniniwala ka pala sa mga multo, Silin. To see is to believe ako. Kapag nakikita ko, naniniwala ako. Sobrang matatakutin kaya ako sa mga multo. Naku, hindi tama yan. Hindi ka dapat matakot sa mga patay. Multo ang sinasabi ko, hindi patay. Pareho lang yun. Alam naman nating lahat ang paniniwala ng mga tao na magiging multo mga namamatay. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, mas matakot ka sa buhay, hindi sa patay. At bakit naman? Hindi naman multo yung mga buhay. Hindi nga, pero masasaktan ka nila. Hindi gaya ng mga multo na hindi ka mahahawakan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Hindi dahil sa mga sinasabi ni Nathaniel sa akin, kundi dahil sa pagngisi niya habang tinititigan niya ako. Parang may kakaiba sa kanyang mga mata pero hindi ko lang maipaliwanag kung ano yon. Bumilis ang pintig ng puso ko, hindi dahil sa kilig kundi dahil sa kaba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla kong naramdaman ang bagay na yon. Parang may kakaiba talaga kay Nathaniel sa pagkakataong yon. Parang ibang tao ang kaharap ko at hindi ang Nathaniel na kakilala ko. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat nang may biglang 3 tao ang nagpakita at lahat sila ay nakasuot ng purong itim na damit. Bigla akong napatayo dahil nilalapitan nila kami. Paglingon ko kay Nathaniel, ganun na lang ang gulat ko nang mabilis siyang tumayo at saka tinakpan ng panyo ang aking ilong at bibig. Kasabay nun ang paghawak ng 3 lalaki sa akin kaya hindi ako nakapagpumiglas hanggang sa unti-unti na akong nawalan ng malay dahil sa kemikal na naamoy ko mula sa panyong yon. Paggising ko, nasa loob na ako ng isang hindi pamilyar na bahay na yari sa kahoy at maraming usok na may mabahong amoy. Agad akong nataranta kaya napabalikwas ako ng bangon. Nasan ako? Oh, gising na pala ang prinsesa. Nathaniel, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako dinala rito? Nasan ako? Anong gagawin mo sa akin? Dahan-dahan lang sa pagtatanong, mahina ang kalaban. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit niyo ako dinala rito? Kidnapping tong ginagawa mo Ang lakas talaga ng bunganga mo, babae. Matuto kang kontrolin yan bago pa magalit ang mga kasamaan ko. Nandyan lang sila sa labas, kumakain. Mabilis akong kumilos para silipin mula sa maliit na bintana ang sinasabi ni Nathaniel na mga kasama niya. Sobrang nagulat ako nang makita kong may iilan ngang tao sa labas pero mukhang hindi sila tao. Hindi pagkain ng tao ang kinakain nila kasi nga hilaw na karne ang nilalantakan nila at punong-puno pa ng dugo ang mga ito. Nasusuka tuloy ako nang makita ko ang nakakadiring eksena na yon. Anong klaseng nilalang kayo, Nathaniel? Bakit ganun ang kinakain nila? Ano sa tingin mo, Silin? Hindi totoo ito. Nananaginip lang ako. Tama, panaginip lang ito o baka bangungot. Baliw na babae. Hindi ito panaginip o bangungot, Silin. Kung ayaw mong maniwala, tutulungan na kita. Lalapain ko yung ilang bahagi ng katawan mo. Saktong-sakto at nagugutom na rin ako. Ano? Kung ganun, isa ka talagang aswang? Sa wakas, nasabi mo rin. Ang sarap sa tenga. Pero, paano? Paano nangyari ito? Anong panong nangyari? Ipinanganak akong aswang, babae. Yun na yun. Hindi mo ako pwedeng saktan. At bakit hindi? Dahil, nililigawan mo ako. Tama, nililigawan mo ako. Magkaibigan din kayo ng nanay ko. Talagang naniwala ka sa mga pakitang tao kong yun, Silin? Ang tanga mo naman pala. Sigurado kung may nagbigay sa'yo ng babala tungkol sa akin.
Pero mukhang hindi ka yata nakinig. Malas mo lang. Oo, meron nga. Hindi ako makapaniwalang kinalimutan ko ang bagay na yon, Nathaniel. Ang husay mong magpanggap. Ni hindi ko man lang napansin na tama nga pala si Mang Fred. May panganib nga talaga sa katauhan mo. Hayop ka! Manloloko! Kahit ano pang sabihin mo, Celine, wala ka nang magagawa pa dahil bihag na kita. Bihag ka na namin. Hindi! Hindi ako papayag na magtagumpay kayo ng mga kasama mong aswang sa binabalak nyo sa akin! At anong gagawin mo? Tatakas ka? Sa tingin mo ba magagawa mo pang tumakas dito? Para sabihin ko sa'yo, dinala kita sa baryo naming mga aswang. Halos lahat ng nakatira rito ay mga kalahi ko. Kaya anong takas mo? Pwes tignan natin! Kanina pa nakikita ng aking peripheral vision yung kutsilyo sa gilid ng kama kung saan ako nakahiga kanina. Mabilis ko yung tinakbo tsaka dinampot at tinutok kay Nathaniel. Kinapa ko rin ang aking anting-anting sa bulsa ko at sobrang nagpapasalamat ako kasi dala ko pa rin pala yun. Nilabas ko ang anting-anting kong kwintas tsaka ito isinuot sa aking leeg. Ang anting-anting na yan! Oh, bakit? Subukan mong lumapit sa akin, Nathaniel. Hinding-hindi talaga ako magdadalawang isip na saktan ka. Ang lakas ng loob mo, Celine. Pinapahanga mo ko. Tignan natin ngayon kung hanggang saan ang tapang mong babae ka. Huwag mo akong hinahamon. Wala na akong pakialam kahit makapatay pa ako ngayon. Matapang ka lang dahil sa anting-anting na yan. Siguraduhin mo lang na hindi yan mapupunta sa mga kamay ko dahil siguradong katapusan mo na. Habang lumilipas ang ilang segundo at minuto, lalo lang lumalala ang nararamdaman kong galit para sa Nathaniel na yun. Nagagalit ako hindi dahil aswang siya at inilihim niya yun, kundi dahil niloko at pinaasa niya lang ako. May nalalaman pa siyang panliligaw pero mukhang planado niya lang pala ang lahat ng yun. Isa pa, hindi niya man aminin na sila ang may kagagawan sa patayan sa aming baryo at sa kabilang baryo pero alam kong sila talaga yun. Sino pa nga ba? Aswang lang ang may kakayahang pumatay sa ganoong paraan. Pakawalan mo na ako rito, Nathaniel! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Anong kasalanan mo? Tinatanong mo kung anong kasalanan mo sa akin? Oo, wala akong atraso sa yung lalaki ka, ha? Ikaw nga itong may malaking kasalanan sa akin dahil pinaasa mo lang ako. May nalalaman ka pang ligaw-ligaw dyan, may masama ka naman palang binabalak. Ikaw, wala kang kasalanan sa akin, Celine. Pero ang tatay mo, meron. Ano? At ano naman ang kinalaman ng tatay ko rito, ha? Malaki. Malaking malaki. Dapat lang talaga sa kanya ang mamatay. Hoy, Nathaniel, wag na wag mong pagsasalitaan ng masama ang tatay ko dahil hindi mo siya kilala. Talaga? Hindi ko kilala ang tatay mo? Sigurado ka ba riyan, Celine? Baka ikaw ang hindi nakakakilala sa tatay mo. Bakit ba? Ano bang atraso sa'yo ni tatay? Mabait siyang tao. Wala siyang kaaway. Marami nga siyang nailigtas na buhay, Nathaniel eh. Mabait? Ganun ba ang mabait? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang mag-ina ko. Kasalanan niya kung bakit sila namatay. Ano? Hindi kita maintindihan. Makasarili ang tatay mo, Celine. Wala siyang awa. Kinilala siya ng maraming tao bilang mabait na albularyo. Pero ang hindi nila alam, makasarili siya. Hinayaan niyang mamatay ang mag-ina ko dahil lang sa pansariling interes niya. Pwede ba diretsuhin mo na lang ako? Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo dyan. Ang anting-anting na yan, yang suot mo. Bakit? Anong meron dito? Yan ang kailangan ng asawa ko. Kung binigay yan ng tatay mo sa asawa ko, siguradong hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. At ano naman ang kinalaman ng anting-anting na ito sa buhay ng asawa mo? Hindi aswang ang asawa ko, Celine. Ordinaryong tao lang siya. Pero dahil aswang ako, nahirapan siyang manganak. Nahirapan siyang ilabas sa magiging unang anak namin dahil may lahing aswang ang sanggol. At anong nangyari? Ang sabi niya, makakatulong ang anting-anting na yan para mapadali ang panganganak ng asawa ko. Pero sa halip na ibigay yun, ipinagdamot niya. At dahil doon ay namatay ang asawa at anak mo? Oo, hindi lang siya makasarili at madamot, kundi mapanghusga rin. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin bago niya kami tinalikuran ng asawa ko? Ano? Ang sabi niya, hindi niya kayang hayaan ang panibagong sanggol na maisilang sa mundong ito na isang kalahi namin. Kaya iniwan niya kami, hindi niya kami tinulungan. Pinatay niya ang mag-ina ko.
Hindi ako makapaniwala sa mga salitang naririnig ko noong mga sandaling yon mula kay Nathaniel. Ang lalim ng pinaghuhugutan ng galit niya. Namumulan na nga siya sa galit habang tumutulo ang ilang butil ng kanyang mga luha. Ramdam na ramdam ko ang hinanakit niya sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Maging ako ay nasaktan din para sa kanya. Nasaktan din ako sa nangyari sa pamilya niya. Pero hindi ibig sabihin no na tatalikuran ko na ang alaala ng tatay ko. Hindi ko pa rin pwedeng hayaan na lamunin si Nathaniel ng galit niya, kaya nilakasan ko ang aking kalooban para sumagot at ipaglaban ng tatay ko. Nagkakamali ka, Nathaniel. Hindi si Itay ang pumatay sa asawa at anak mo. Huwag mo siyang sisihin. Talagang mag-ama nga kayong dalawa. Pareho kayong baliko mag-isip, Celine. Sigurado akong ginawa ng tatay ko ang lahat ng makakaya niyang gawin para iligtas ang mag-ina mo. Pero may paninindigan siya. Hindi niya pinatay ang asawa at anak mo. Tumigil lang siya sa pagtulong sa kanila dahil aswang ang isisilang ng asawa mo. Ano na lang ang mangyayari sa mundo kung dadami ang lahi niyong mga aswang? Isa ka pa, Celine. Manang-mana ka talaga sa kanya. Mapanghusga. Tsaka mo lang kami sabihang mapanghusga kung mapapatunayan mong mali kami, na mali ang desisyong ginawa ng tatay ko. Anong sabi mo? Mapanghusga kami? Bakit? Hindi ba totoo naman na masama ang lahi nyo? Sino bang may kagagawa ng mga patayan dito sa lugar natin? Kayo! Kayong mga aswang! Kaya anong karapatan mong sabihin sa aking mapanghusga kami ng tatay ko? Dahil hindi lahat ng aswang ay masama. Oo, pero masama ka, Nathaniel. Isa ka sa mga masasamang aswang. Saglit na natahimik si Nathaniel dahil sa sinabi ko sa kanya. Maging ako ay natahimik din bigla habang hinahabol ko ang aking hininga. Kanina pa kasi kami sigaw ng sigaw sa isa't isa. Hindi lang ako makapaniwala na paninindigan niya ang pagiging isang masamang aswang. Alam naman pala niyang kaya pa rin ng lahi nila ang maging mabait, bakit hindi niya ginawa? Bakit siya nambibiktima ng mga tao? Wala pa rin siyang pinagkaiba sa mga masasamang lahi ng aswang. Kaya walang karapatan si Nathaniel na sumbatan ng namayapa kong tatay sa ginawa niyang desisyon. Ano ngayon ang gagawin mo sa akin, Nathaniel? Papatayin mo rin ako? Lalapain? Patutunayan mo sa akin kung gaano ka kasama? Wala na akong pakialam sa kung ano mang sasabihin mo tungkol sa akin, Celine. Ang mahalaga, may ipaghihiganti ko na ang pagkamatay ng asawa at anak ko. Sige, gawin mo! Oo, talagang gagawin ko yun. Sa'yo binigay ang anting-anting na pinakakinakailangan ng asawa ko para mabuhay. Kaya ikaw ang papatayin ko ngayon. Ah, talaga? Kung ganon, lahat ng pinakita mong kabaitan sa akin, pati sa nanay ko, lahat ng yon parte lang talaga ng plano mo? Oo naman, Celine. Mabuting at hindi mo nahalata eh. Ganon ka, katanga. Walang iya ka talaga? Wala kang puso! Bakit? Nahulog ka na ba sa akin? Naku, wag mong sabihin sa aking mahal mo na ako. Kahit kailan hindi ako magmamahal ng isang masamang aswang na kagaya mo. Mabulok ka sana sa impyerno, Nathaniel! Dahil sa sinabi ko, lalo siyang nagalit kaya sinugod niya ako. Siya na talaga ang sumugod sa akin. Nang dahil sa pagkataranta ko, tumakbo kagad ako ng mabilis palabas ng maliit na bahay na yun. Mabuti na lang at hindi yun nakasarado. Kaya lang, wala pa rin akong takas kasi nandun nga sa labas ang mga kasamahan niyang aswang. Napahinto silang lahat sa kinakain nila tsaka napatitig sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, Celine, huwag ka na magtangkang tumakas dahil napapalibutan ka na ng mga aswang dito. Asa ka, Nathaniel, hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Ah, talaga? At ano naman ang laban mo sa akin? Sa aming lahat? Hindi ako tanga para malaman na takot kayo sa suot kong anting-anting. Kung hindi, edi sana kanina nyo pa ako pinatay. Sa tingin ko nga hindi nyo kayang hawakan to eh. Makakaya ka pa rin namin patayin kahit suot-suot mo ang walang kwentang bagay na yan, babae. Talaga ba? Kung ganun bakit hindi nyo pa ginawa kanina pa nung wala pa akong malay? Wag ako, Nathaniel. Wag ka rin mayabang, Celine. Sinisiguro ko sa'yong hindi ka na makakauwi ng buhay. Kung ganun, gawin mo. Huwag kang puro dada dyan. Tinanggal ko ang suot kong kwintas na anting-anting tsaka ko yun hinawakan ng mahigpit. Ginawa kong sandata. Ang kaliwang kamay ko ay may hawak na kutsilyo samantalang anting-anting naman sa kanang kamay ko. Malakas ang hinala ko na manghihina ang mga nilalang na yon kapag masugatan ko sila gamit ang anting-anting kasi pasimple silang umaatras tuwing humahakbang ako papalapit sa kanila.
Alam kong hindi ko sila kayang talunin lahat, kaya ang kailangan ko lang gawin ay depensahan ang aking sarili at tumakas doon. Yun na nga ang ginawa ko. Nagsimula na akong tumakbo palayo roon habang hinahabol nila ako. Hoy babae! Umalik ka rito! Hindi ako tanga para magpahuli sa'yo! Huwag ka na magsayang pananlakas, Celine. Hindi ka makakatakas sa lugar na ito. Hindi ako bobo para maniwala sa'yo. Huwag ka magpapahuli sa akin dahil talagang papatayin kita. Tignan natin kung sinong unang mamamatay. Huwag mo rin akong hahayaang makatakas dito dahil ipagkakalat ko talaga sa lahat ang lahi nyo. Lalo ko pang binilisan ang pagtakbo ko hanggang sa makarating ako sa isang bahay doon. Medyo nagdadalawang isip akong pumasok, pero pumasok pa rin ako. Yayamanin ang bahay na yun pero wala akong pakialam. Pagpasok ko nga, akala ko ay walang tao doon pero may babae pala na medyo matanda. Sa tingin ko ay katulong yun doon. Nagulat siya sa pagpasok ko at nagsisisigaw palabas kaya nataranta na rin ako. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kanya pero umalis na siya eh. Hindi nagtagal, nakapasok na nga doon si Nathaniel at ang mga kasamahan niya. Kaya nagtago na ako ron sa kusina. Celine? Celine, nandito na ako. Alam ko nandito ka lang. Huwag ka na magtago dyan, babae. Lumabas ka na. Napapalibutan ka na namin. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Kung ako sa'yo, lalabas na ako bago pa tuluyang magalit itong mga kasamahan ko. Baka lapain ka kagad nila kapag mahanap ka na. Ano ba, Celine? Lumabas ka na dyan sa pinagtataguan mo. Akala ko ba'y matapang ka? Patuloy pa rin akong nagtatago. Tahimik lang ako. Sino ba naman kasing gugustuhin magpakita sa kanila? Tumatakas nga ako. Nag-iisip lang ako ng paraan kung paano ko sila matatakasan. Hanggang sa lumabas na nga ako mula sa pinagtataguan ko. Nathaniel! Oo, sa wakas nagpakita ka rin. Akala ko habang buhay mo na akong pagtataguan eh. Hindi ako duwag gaya ng inaakala mo. Ikaw ang tunay na duwag dito. Ako? Duwag? At kailan pa ako naging duwag, Aber? Yan, anong tingin mo sa ginagawa mo ngayon? Hindi ba kaduwagan yan? Babae lang ako at nag-iisa lang, pero hindi mo magawang labanan ng ikaw lang. Nagtawag ka pa ng mga kasamahan mong aswang kahit ordinaryong tao lang ako. Lalaki ka na niyan o bakla? Hoy Celine, wag mo akong iniinsulto ha? Hindi naman kita iniinsulto eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Talagang ang tapang mo. Tignan natin yung tapang mo kapag nalaman mo na kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa tatay mo. Baliw ka ba? Pumanaw na nga ang tatay ko sa sakit, hindi ba? Talaga? Sa sakit niya nga ba talaga? Sigurado ka na riyan, Celine? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't tatay mo ang dahilan kung bakit namatay ang asawa at anak ko? Hindi nga siyang dapat sisihin sa pagkamatay nila, Nathaniel. Paulit-ulit ka na lang eh. Kahit ano pang sabihin mo, siya pa rin ang pumatay sa kanila. Sobrang laki ng galit ko sa tatay mo, babae. Hindi mo ba itatanong sa akin kung anong ginawa ko sa kanya? Bakit? Anong ginawa mo sa asawa ko? Inay? Sobrang nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni nanay sa loob ng bahay na yun. Gulat na gulat talaga ako kung paano siya nakarating doon. Agad na nga siyang tumakbo papalapit sa akin kaya magkatabi na kami. Lalo tuloy akong kinabahan kasi kaming dalawa na ang nasa panganib ng mga sandaling yun. Inay, ano bang ginagawa niyo rito? Paano niyo nalamang nandito ako? Mamaya ko na ipapaliwanag, anak. Tumakas na muna tayo rito. Paano po kayo nakapasok dito sa bahay na ito? Hindi po ba kayo nakita ng mga kasamahan niyang aswang? Magaling lang ako magtago, iha. Tsaka tatanga-tanga rin naman kasi ang mga aswang na kasama ni Nathaniel. Hoy, tama na yung bulungan yung mag-ina. Nandito pa ako oh. Oo, nandyan ka pa nga. Pero wag na wag kang magkakamaling kumilos ng masama dahil baka mawala ka na sa mundong ito. Walang yakang bata ka? Nagtiwala pa naman ako sa'yo. Akala ko'y totoo yung panliligaw mo sa anak ko. Pinagkatiwalaan kita kahit binalaan ako ng kaibigan ko tungkol sa'yo. Kasi akala ko'y nagkamali lang siya ng hinala. Pero yun pala, tama pala talaga ang iniisip ni Fred. Kung sino man ang taong yan, salamat sa kanya at masyadong mababaw ang hinala niya. Tama na yung dada mo, Nathaniel. Ituloy mo nang sasabihin mo tungkol sa tatay ko. Oo naman.
Hindi niyo ba alam na ginamitan namin siya ng itim na kapangyarihan? Kaya pahina ng pahina ang katawan niya noon? Anong ibig mong sabihin, Nathaniel? Pinakulam ko ang asawa niyo, Ginang Cecilia. Isang uri ng pangkukulam na hindi mahalatang kulam na pala yun. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang epekto ang mga gamot na iniinom niya? Na parang naghihintay na lang siya ng kamatayan? Anong sinabi mo? Kung ganun, ikaw ang dahilan kung bakit namatay si tatay? Tumpak si Lynn. Sa wakas nakuha mo rin. Pinatay niya ang asawa at anak ko. Kaya dapat lang na mamatay rin siya. Hindi! Hindi! Walang yakang bata ka! Demonyo ka! Papatayin kita, Nathaniel! Humanda ka! Sa sobrang galit na nararamdaman ko, sinugod ko na nang wala sa oras si Nathaniel. Sinigawan pa ako ni nanay na mag-ingat daw ako, pero hindi na ako nakinig sa kanya. Ang mahalaga sa akin nung mga sandaling yon ay makitila ng buhay ang taong nagpahirap sa tatay ko bago siya tuluyang binawian ng buhay. Naipon ang lahat ng galit ko kay Nathaniel at pakiramdam ko ay pinalalakas ako noon. Sugod lang ako ng sugod sa kanya habang sinusubukan ko siyang sugatan ng dalakong kutsilyo at anting-anting. Kaya lang, nabitiwan ko ang kutsilyo at napunta yon kay nanay. Kaya siya na ang gumamit noon bilang depensa sa kanyang sarili kung sakaling susugurin siya ng mga kasamahang aswang ni Nathaniel. Makalipas ang ilang minuto naming laban, nasugatan ko rin sa wakas si Nathaniel sa kanyang braso gamit ang anting-anting ko. Napasigaw siya dahil sa sakit noon at pansin kong agad siyang nanghihina. Dahil doon, kinuha ko kagad ang pagkakataong yon para tadyakan ng paulit-ulit ang kanyang ulo tsaka pinagsisisipa ang buong katawan niya. Bumagsak na nga siya sa sahig. Celine, anak! Tama na yan! Baka mapatay mo siya, iha! Talagang papatayin ko siya, inay! Wag, iha! At bakit hindi, inay? Hindi ka pwedeng maging kagaya niya na mamamatay tao. Hindi mo rin gugustuhing makulong. Kaya awat na, anak. Nandito na ang mga pulis. Nasa labas na sila at nahuli na nila ang mga kasamahan ni Nathaniel. Hintayin mo na lang silang damputin ng mga taong yan. Hindi pa po ako tapos sa kanya, inay. Hindi na, iha. Tara na. Umuwi na tayo, anak. Magpahinga na tayo. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako ng mga sandaling yon. Inakay na ako ni inay paalis doon hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na naglalakad papunta sa police station kasama si inay. Nagpaliwanag kami sa mga pulis kung ano ang nangyari hanggang sa naging okay na ang lahat. Nakulong si Nathaniel maging ang mga kasamahan niyang aswang. Ako naman, punong-puno pa rin ng galit ang aking puso. Pero habang tumatagal, natututunan ko ring palayain ang galit na yon. Hindi kasi ako mabubuhay ng masaya at mapayapa hanggat may kinikimkim akong galit at hinanakit sa aking puso. Nakuha na namin ng hustisyang hindi ko sukat akalaing kakailanganin ko pala kaya nararapat lang na umusad ako sa aking buhay. Hindi lang ako makapaniwalang nalinlang ako ng Nathaniel na yon. Mabuti na lang talaga at hindi ako nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Muntikan nga lang, nang dahil kay Nathaniel nawala ang takot ko sa mga multo. Kasi mas takot na ako sa mga tao ngayon. Totoo nga palang dapat tayong mas mag-ingat sa mga buhay kesa sa mga patay. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa mga pangyayari sa aking buhay. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kina Ma'am Lisa Yamashita at Nancy Hasebe, kay Florence Joyce Ferras, kay Ma'am Susan Manalo, kay Ma'am Laila Kalimag, kay Ma'am Maria Cristina, kay Ma'am Leia Obnamia from Quezon, Ma'am Mernette Pulgado, at hello din po kina Ma'am Daniela Marquez Kawan, Josa Salinas, Glovelyn Giking, kay Ma'am Gloria Kawan from San Mariano, Isabela. Salamat po sa pakikinig nyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Emma Dumato, Ma'am Chona Karagay, kay Love 8080 Galemit, kay Madam Oragon Vlog at kay Melissa Pahabera, kay IP Micaela from Sorsogon, kay Ma'am Raquel Camacho na naadik na raw po sa mga stories natin at sa sobrang ganda raw po ng boses ko. Naku, salamat po ma'am sa papuri ninyo.
Hello din po kay Dins Rodriguez, kay Ma'am Adela Lee, kay Ad Mako from Hong Kong, kay Cesare Ganuhay from Guimaras, kay Ma'am Carmi Kayabyab, kay Jody Rose Cortez, kay Ma'am Myla Dumalag, kay Ma'am Minerva Caranog at sa mga taga Bicol at Nueva Ecija, kay Ma'am Jessica Mesa at sa mga anak niyang sina Arn, Rocky, Yvonne at RR. Hello din po sa EMS LTI at sa Carillo at Berondo family, kay Ma'am Michelle De Mariano, kay Ma'am Rowena Ausa, kay Rubilin at Runalyn Eneria at sa Eneria family, kay Sawisaw, kay Ma'am Myla Regina Galevo, shoutout din po kay Ma'am Kate Patonyal at sa mga blind po nating nagmamassage sa Cebu, kay Ma'am Evelyn Abong Cabarkil na magbe-birthday daw po sa August 22. Advance happy birthday po ma'am. Kay Ma'am Lisa Comia, kay Chef Lance, kay Ma'am Joshelle De La Torre, kay Sir Raymond Icamina at sa mga regular listeners po natin na sina Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Girlie Satur ng Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, Tutsi Galulan, Ma'am Chris Alcantara, kay Ma'am Ana Vencer Francisco, kay Ma'am Josefina Fuelias, kay Ma'am Alma Flores, Ma'am Mel Santarita, kay Ma'am Hani Austria, kay Ma'am Jonna Alog, kay Sir Francisco Ning, kay Ma'am Ami Yong, kay Ma'am Belen Malbas, kay Elgin TV Vlog, kay Ma'am Mea Espiritu at kay Ma'am Beth Mercado. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig ng ating kwento. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para rin po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit niyo lang po ang notification button para po lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.